Kaya sa akin, ito ay parang guide question. Kasi poros mang question yan. Unang question, third, shipper has delivered all required cargo information. Doon sa una kaninang pinag-aralan natin, diniscuss natin na mga information requirement. Di ba? Now, pag nakuha mo na yon, ano ang gagawin mo? Kailangan mo na i-double check. Based on the IMS Basic Code. So, sinasabi dito na i-consult natin regarding the cargo and associated hazard kung tama. Okay. Now, pag okay na, doon naman, master and crew have the necessary ship data and information to prepare ship for loading. So, mayroon man na instruction na pinapadala kay kapitan, kaya wala rin problema. Now, after that, so cargo spaces, inspected and prepared for cargo loading and stowage. So, part yan ang mga taga-kobyerta na kailangan proper cleaning. So, si shipmate man ang in charge dyan. Pag natapos na yon, okay na lahat, na-inspect na, pumasa na, ang sunod na gagawin natin, anong klase or anong group yung cargo natin na ikakarga. If cargo group A, kailangan mayroon tayong TML certificate na nag-state na yung moisture content is lower than TML. Ano pa? So, cargo spaces, free from liquid, dapat tuyo. O doon kasama na yun sa preparation. Ano pa? Visual monitoring conducted. So, ito yung while the cargo loading operation is in progress. Yun ang sinasabi ko kanina, na bantayan. Na pag napansin natin na nag-change ng physical appearance and you are doubted, duda ka na mataas ang moisture content, i-report mo yon kay shipmate. Then, para si shipmate ang mag-decide. Or kung nakikita mo may mga tubig-tubig, you can call directly the shore side to tell them that the cargo is wet. Kasi sa moisture pa nga lang na pag mataas sa TML ay hindi mo na pwedeng tanggapin. How much more pag basa? Tama? Okay, so yan ang mga dapat natin gawin sa Group A cargo. Now, ito naman yung Group B cargo. So, kailangan proper stowage plan, segregation acceptable, atmospheric condition suitable, and monitoring tools operational. So, isa na yan, lalo na pag ikaw ay, ang kargada mo ay ito, Group B. Kailangan yung mga monitoring, yung thermometer to check the temperature. Functional. Then, yung ventilation system. Lalo na yung mechanical operated na may motor. Kasi mamaya, kailangan mong mag-ventilate para ma-discharge yung mga toxic gases. Kasi pag tumaas yung temperature, possible na magkaroon ng fire and even explosion. Okay, ano pa? IMSBC requirements. So that is for Group B. Now, punta naman tayo sa C. So pag C, titingnan natin yung cargo schedule. Ano ba yung mga applicable precautionary measures? Now, for not listed in the IMSBC code, kailangan natin ng special certificate na issued by the competent authority. No? With certificate stating the carriage requirement if Group A or B agreed by authority of port of unloading in flag. Now, pagtapos na yan, we go to the next question. Pag yes ang sagot. So, alam naman natin na ang dangerous cargo ay Group B. So, pag Group B,
i-double check mo kung mayroon tayong specialist or manifest, stowage, plan, and identification its location. And kailangan na mayroong compliance ang ating barko na magkarga ng ganyan na type ng dangerous cargo. Now, pag okay na yon, mayroon. Has the loading plan approved ng bawat party? Ibig sabihin, ni Chiefmate at saka ni Sa Sure. Sa sure. sure, sir. Sa sure. Ayun. Agreement. Sa sure, sir. Then, pag okay na, may agreement na, ang sunod na, has the loading plan been agreed with the master and terminal representative? Are there instruction to suspend the loading operation or unloading operation if the ship limit are exceeded or are likely to be exceeded if continue. So, ang isang ano dito, third, yung discharging of ballast in relation to loading, lalo na sa Australia. Kasi sabi nila, hindi kayang i-compensate yung loading sa pag-discharge ng ballast. So, lulubog masyado mabilis. Kaya, ano ba ang, magre-request na slow down? Ano ba ang procedure? Tawagan lang na mag-slow down or stop para may discharge yung ballast. Ganun ba, sir? Yung, sir, inform sa... Sa sure, yung sa in-charge sa loading. Opo, sir. Okay. Kaya tawag sir, yung loading master. Loading master. Pag ipagtuloy-tuloy pa. So, i-inform sa loading master. Ngayon, pag okay na, lahat-lahat ay okay, itong mga guide question dito, that's the time na pwede na tayong mag-start ng cargo operation. Now, pag nag-cargo operation na or cargo operation is in progress, kailangan natin third na proper monitoring, lalo na yung kargada na bumabagsak. Every drops of the cargo coming from the conveyor. Kailangan titingnan natin if may changes sa physical appearance indicating that the moisture content is increasing. So, tawagan natin si Chiefmate. No? Opo, sir. Okay, then, pag okay na, yan. Isama rin natin yung, third, yung monitoring of, mooring ropes. Make it sure that the ship is always alongside. Sir, alongside, sir. Okay. So, third, that is the end of our discussion. Sir, container base, sir. Okay. May mga dangerous goods din doon. Doon, di ka na-promote doon? Hindi ako nasurtihan, sir, dahil dalawang barko nga, sir, na pinupro sa akin, sir, yung Sintibog, yung Pacific Busan, sir, na cheese management, sir. Okay. Opo, sir. Yun ba yung maliliit na pulcro? Opo, sir, yung Pacific Busan, sir, Pacific Nimbo, sir. Sos, kung natuloy pala ako doon, baka nagsama tayo, ako nag-promote sa'yo. Opo, sir. Hindi ako nasakay doon. So, nasakay ka na rin ng bulk. Nakailang buwan ka sa bulk? Almost 3 months, sir, yung Unity Inn, sir, Pitong Bonica. Nakailang loading kayo? Dalawa lang, sir, yung yung soybean. Ano naman yung na-experience mo doon na maganda at na-maintain yung safety? Or mayroong mga naging problema? Normally, sir, okay bang flow, sir, dahil kahit newly promoted yung Chiefmate, sir, guided man ni Kapitan, sir. Yung pa, sir, yung proper, sir, i-research yung weather condition, sir, during loading, sir. Pwede, sir, gawin namin, abiso kami kasama, sir, sa shore, na stop operation, dahil mabasa yung mga soybean. Oo, kasi di pwedeng mabasa yun, ano? Opo, sir, grabe, sir, grabe, baho, tapos pan. Hindi, at saka, pag nabasa yun, baka tumubo, ano? Umubo, sir.